Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon. So, ewan ko na lang pag nalaman nyo yung topic natin today, kung magiging maganda pa ba yung hapon nyo. So, habang nag-scroll kayo guys, ngayon, lalo na yung may mga tindera, may mga tindahan pala. So, nakita nyo na ba yung kumakalat na tax mapping ng BIR? Yung merong mga taga BIR na mag-store to store kahit anong negosyo, tapos inaano nila yung mga magiging violation ng mga hindi naka-registered na mga businesses sa BIR, yung mga hindi naka-registered. So aanuhan nila ng mga violation, tapos ang laki daw ng mga penalty. So pabor ba kayo mga kasari na yung small sari-sari store business natin ay dapat naka-register din sa BIR? 'Di ba? Naka-ano na nga tayo, 'di ba? May mayor's permit na nga tayo. Ang laki ng binayaran natin, 'di ba? Sa renewal ng ating business permit. Tapos kailangan pa natin ng BIR. 'Di ba? Alam ko kasi dati sa mga malakihang ano lang yung BIR sa mga business na nag-i-issue ng resibo. Tayong mga tinatawag na micro business, tulad dating may mga tindahan, nag-i-issue ba tayo ng resibo kung may bibili ng isang stick ng sigarilyo or 5 pisong mantika or pisong candy? Nag-i-issue ba tayo ng resibo? 'Di ba hindi? So kung gagastos tayo para sa resibo na kukunin din natin sa BIR na iba-iba yung presyo, kanina nakakita ko, ang tawag nila doon, booklet. So, merong 1.6, may 1.5, merong 4.8, iba-iba yung presyo. So, gagastos pa ba tayo doon? Imbis na ilaan na lang natin pang pamili ng mga paninda natin, 'di ba? So, hindi ko gets bakit trending ngayon yung tax mapping na yan ng BIR, na kahit yung mga small business tulad natin na sa isang araw magkano lang naman yung linis nakita natin sa sari-sari store, tapos laki na nga ng binayaran natin sa yung iba nga sa mayor's permit, sa renewal, ang dami nang umaaray, tapos ayan pa yung BIR. Ang dami kong mga nabasa ng mga komento ng may mga business tulad ng tindahan na maigi pa daw magsara kaysa mas stress dyan, magsasara na lang daw ng tindahan. So naisip ko din kanina, parang yun nga, kapag may pumunta nga dito na taga BIR, parang nakakapanghina din, nakakapanghina ng loob. Parang masarap na lang talagang magsara ng tindahan, kasi nga alam niyo yun na hindi naman sila kasali, wala silang ambag sa negosyo natin, 'di ba? Hindi tayo sa kanila humingi ng puhunan sa tindahan. Tapos, may tax na nga kapag namimili tayo. May tax na nga yung mga paninda, 'di ba? Laging tumataas. Tapos, nagbabayad tayo ng tax, 'di ba? Gawa ng nagre-renew tayo every year. So, overtax na talaga sa Pilipinas. Kanina nga napanood ko yung interview ni Boy Abunda. Meron siyang kausap na lalaki, hindi ko siya kilala. Parang expert parang maraming alam. Sabi, overtax na daw ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kung tutuusin daw, mayaman daw ang Pilipinas. Kaso, ayun nga lang, madaming corrupt. Tapos, ang sabi pa, yung tax na yan ay kinukuha sa mga empleyado. Halos sa 100%, nasa 83% daw ang nanggagaling sa mga empleyado or sa mga nagtatrabaho ng mga Pilipino. So, ang laki talaga ng ambag, tapos kukurakutin lang ng mga corrupt, 'di ba? So, wala lang. Parang hindi talaga aasenso dito sa Pilipinas. Kaya yung iba, nasasabi na lang na kaya nila hindi pinili yung Pilipinas. Kasi nga, ganon. Ganon yung patakaran, ganon yung sistema, bulok daw yung sistema. Pero sa ngayon, parang totoo nga, 'di ba? Imbis na tulungan tayo ng gobyerno, mas binabagsak pa nila tayo, 'di ba? Yung may mga
maliliit na negosyo na, 'di ba, nagsusumikap, tapos papatungan pa nila ng sandamakmak na tax. So, paano na lang kikita? Wait lang, guys. So, ayun na nga. Nag-ano lang tayo, guys. Nagbenta tayo sa customer. So, ano nga ba yung tax mapping? Kanina, guys, kaninang umaga ko lang yata nakita yun or kahapon. Or kanina nga lang. So, napaisip ako kasi inaano ko nga kung kasali ba talaga yung mga sari-sari store dyan sa BIR na yan. So, ang tax mapping, ang meaning nun is BIR inspection of businesses. So, ang sabi pa kanina dun sa mga napanood ko, surprise inspection daw siya ng BIR. So, masusurprise ka talaga. Gawa ng, ewan ko sa unang punta nila kung magbibigay agad sila ng penalty. Tapos nakita ko pa yung first offense or first penalty is 10,000 daw. So, syempre, ang laki nun, 'di ba? Di naman natin kikitain sa isang buwan yun or sa isang araw yung 10,000. Tapos, ang dami mga kailangang requirements. Una na sa lahat, kailangan daw registered ng BIR. Tapos, ang dami. Hindi ko naman maintindihan. Tapos, kailangan daw, para hindi ka mahirapan, kailangan mo daw ng bookkeeper. So, sabi ko, ano yung bookkeeper? Sa isip ko, bookkeeper, taga-ayos ng books, 'di ba? Sa library, yun yung may isip mo kasi wala naman talagang idea sa ganon. So, ang bookkeeper, nung nag-search ako, is a financial professional responsible for recording, tracking, and maintaining a company's day-to-day financial transactions. So, sila yung may hirapan sa pagko-compute ng mga kailangang computein para sa BIR. Pero kung mag-hire ka ng ganito, magkano yung bayad dito, 'di ba? Tapos yung negosyo mo, isang maliit na tindahan na ang total na laman lang ng sari-sari store mo, wala pang 10,000. Tapos, malay nyo yung bayad dito sa bookkeeper, nasa 5K. So, hati-hati na lang, 'di ba? Kakaiba din talaga. Grabe talaga, over sa tax. So, kayo ba mga kasari? Comment down below kung pabor ba kayo dito na yung mga tulad natin na may mga maliit na negosyo ay kailangan mag-registered talaga sa BIR. Kasi malaking pahirap to sa atin eh. 'Di ba? Dami na nga umaaray sa mga mayor's permit, yung renewal. Ang laki daw ng itinaas. Taon-taon nagtataas. Dinadagdagan nila yung Pero yung mga, kapag alam nilang may tindahan, kapag may mga ayuda na paparating, yung mga nakakatanggap ng 10K, 5K, yung mga tambay ang binibigyan nila, yung mga walang ambag, hindi nagbabayad ng tax. Pero tayo, mga nagbabayad ng tax, hindi tayo pasado, hindi tayo qualified para makakuha ng mga ayudang ganyan, 'di ba? Asa ng hustisya. So, yun lang guys, ang masasabi ko. Talaga kapag may pumunta dito na taga BIR, agad-agad kami magsasara ng tindahan para hindi kami maano. Or talaga pag nag-penalty sila sa amin ng mga nasa 10K or 20K, baka magsara na lang talaga kami, mag-isip kami ni partner ng ibang itatayo na negosyo, kahit small lang. Kasi nga matindi ngayon. So, yun lang naman guys, ang ating vlog for today. Comment kayo sa baba kung anong masasabi nyo dyan sa BIR. So, yun lang guys. Bye!